I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again mga kababayan, shout out sa inyo. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ay nako, mayroon tayong upload videos, updates sa inyong lahat. Are you ready to rumble? Sabi ganun. Guys, ako, kahit babae ako, pag may training ako, uli ng isang linggo. Kasi when I was in high school, mga kababayan, isa ako sa mga officer ng CET, no? So, yung pag-aklas ng baril, lahat, dami. I think isang linggo yung training namin. So, medyo may idea tayo. Dahil dito, mga kababayan, hindi naman natin intensyon na makipaggera, di ba? Alam naman natin ang Pangulong Marcos Jr. Talagang ang goal niya talaga is kapayapaan, pagkakaisa. Hanggat maaari, walang pangharas. Kaso lang, talagang hinaharas tayo ng China Bissell. Kailangan natin din naman kailangan din ng Pangulo gumawa ng kaparaanan. Pero hindi panggera, ha? Hindi ko sinabi ni Attorney Poke na tayo ang nagpo-provoke. Hindi, guys, no? Pero kung halimbawa naman talagang tayo po ay pinaulanan ng hindi maganda ng mga armas nila, alangan naman di tayo lumaban. Siyempre, lalaban tayo. Diba? Inunahan tayo hindi naman tayo papayag doon. Hanggat maaari, nga sabi ng Pangulo, ayaw natin ng giyera. Kaya ang ginagawa niya, mga kababayan, is diplomatic protest. Hanggat maaari talaga. At gumawa ng kaparaanan. Actually, maglilipad siya, I think this month, if I'm not mistaken, guys, papuntang US kasi magkaroon ng trilateral meeting with the Japan at ang Amerika, no? So, bihira lang po ang ganyan. So, abangan po natin kung ano man talaga ang kanilang pag-uusap dyan, malalaman po natin yan at i-updates natin. So, dahil dito, mayroong pinost dito, mga kababayan, no, dumaan sa aking wall, si dating DILG Secretary Rafael Alunan, no? So, dating sundalo, ewan ko, no? Correct me if I'm wrong, no? So, sabi po dito, mga besa, sa headline, sabi ng headline, no? Ang sabi po dito, EFP to public, prepare for internal, external threat. Nako, tayo guys, ayaw po natin ang giyera, ayaw natin ng gulo. Pero kung ako bibigyan ng baril, maititraining ko yan ng 1 week. Why not? Paglalaban ko, kahit anong mangyari ang ating bansa. Dead or alive. Naks naman. Talaga, yes. Yan ang dugong Pilipino. Basahin ko lang, mga kababayan, para ma-updates ko lang sa inyo. Ang sinabi po dito, actually, pinos ito, no, nung 1 day ago. Ito po ay courtesy ng Rafael Alunan III. Ayan, guys, pakita ko sa inyo, ni dating DILG. Nakalagay dito, babae, siguro misis niya ito, no? Ang sinabi po dito, guys, EFP tells public to prepare when called upon by the government to fight for the country. Agay, kaloka. The Armed Forces of the Philippines, EFP, expressed appreciation to Filipinos who pledged their willingness to fight for the country in case of conflict with a foreign enemy, noting that the peoples shall be prepared when the time comes. So, katulad ng sinabi ko, pag ako binigyan ng baril, I'm ready to fight, to defend my country, Philippines. Naks naman, guys, hindi ako nagbibiro, General Romeo Browner Jr., EFP Chief of Staff, note of a recent survey conducted by the polling firm of the research. Yes, pakita ko yan mamaya. Saying that 77% of the Filipinos are willing to defend the Philippines in the event of conflict with a foreign enemy. While the AFP is modernizing and continuously preparing to address any threat, whether internal or external, it is also important that Filipino citizens prepare themselves, he said on Monday, March 11, 2024. Alam nyo, mga kababayan, hindi naman po siguro, guys, kahit sabihin mo napaka-humble natin, hanggat maaari, kaya pa natin yung pangharas ng China Bissell dyan. Pero wag naman tayong unahan, paulanan ng bala. Hindi naman po maganda yan. Lalaban at lalaban tayo, mga besa. Hindi naman po yan. Hanggat maaari, wag naman. No? Yun ang gusto ng Pangulo is
daanan sa magandang usapan. Kaso lang ito, mayroong mga taong gahaman. Ano bang ginawa nila dyan sa Western Philippines, sa Ayungin Shoal? Yan po ang iniwan ng legacy ng mga nakaraan. Ngayon, ang Pilipino magsasuffer. Tapos todo deny sila na wala daw nangyaring agreement. What the heck? Obviously, mga kababayan, look. Why the China vessel, halos buwan-buwan yata hinaharas tayo kung wala naman talagang gentleman agreement, aber? Kung wala talagang gentleman agreement, bakit kailangan pa nila mangharas? Doon pa lang masasabi nyo, nako, hindi kami naniniwala sa mga patutsada itong si Dugong nyo na sinasabi niya na wala daw siyang gentleman agreement. Bakit tayo hinaharas kung wala naman talaga? Sus, kayo naman, kumbaga common sense naman, mga besa. Sabi po dito, the ways by which we can help defend our country other than fighting are only bound by our imagination. Let us take the result of the survey as call to action and prepared for when we are called upon by the government to defend the state. He added, the military chief said there are many ways to show one's patriotism. Agoy, tama. One of these, he noted, is by undergoing the Reserve Officer Training Corporation Corps, ayan, ROTC, or by joining the Reserve Corps in order to be the trained in military tactics. Agoy, ako, isang linggong training, kayang-kaya ko yan. Ang sinabi further, another way is through making oneself competent in their profession so that they may become useful or vital in case of emergency, such as in the medical field or in engineering. Individuals or organizations may also contribute resources to the military's overall defensive campaign, such as ship, airplanes, etc. Browner said. Alam nyo, abangan po natin yung mga i-order ni Pangulong Marcos Jr. na kagamitan ng sandatang lakas, guys. Baka magugulat na lang tayo dineliver na pala dito yung mga Corvette na yan. Lastly, he stressed that the Filipino may also help the AFP informing the public around the world and in echoing their call against the illegal, coercive, aggressive, and deceptive tactics that other countries are doing against the Philippines, particularly in the West Philippine Sea, which is WPX. This appeared to be a subtle jab at China, which has been accused of escalating tension in the West Philippine Sea through the conduct of dangerous maneuvers. Last March 5, 4 Philippine personnel were hurt when the China Coast Guard ship sailed dangerous close, collided, and fired water cannons at EFP chartered third boats and Philippine Coast Guard, which is ang PCG, vessel during a resupply mission in Ayungin Shoal. Based on the fourth quarter, tugon ng masa survey conducted by the Octagon Research from December 10 to 14, 2023, the result of which were released the last March 10, a total of 77% of adult Filipinos said they were ready to fight for the country if there is a conflict between the Philippines and the foreign enemy. Meanwhile, 23% of the respondents disagree. Well, this is anti-government, guys. Mga DDS yan. The survey was made through face-to-face interviews of 1,200 adults respondents. It has the positive 3% margin of error at 95% confidence level. So, yun guys, ano kaya ang palagay nyo rito, mga kababayan? Ako, I'm ready to fight. Serious ako, hindi ako nagbibiro. Ayan. So, 77% ang mga Pilipino willing to fight to defend our country, which is Philippines. Ayan. So, basahin ko ito guys, yung right. Ito po ang 10 Pilipino ang handang lumalaman, may pagtanggol ang Pilipinas mula sa mga dayuhang kaaway base sa resulta ng Octa Research Survey noong December 2023. Ito lang po ang lumabas noong 2024 lang ito guys. Kinumission ang Armed Forces of the Philippines, AFP, ang nagsabing survey na natukoy na 77% ng mga Pilipino ang handang dipinsahan ang bansa laban sa mga dayuhan habang 22% naman ang hindi sang-ayon dito. Ayan yung mga DDS yan.
Isinapubliko ang resulta ng survey nitong March 10. Ilang araw ang nakalipas sa karaang banggain ang barko ng China Coast Guard, ang barko ng Pilipinas Coast Guard habang sa isang hiwalay na insidente ginamitan ng China ng water cannon ang barko ng Philippines Navy. Kaugnay na pilit nitong pag-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas sa Western Philippine Sea. Ayon pa sa survey, karamihan ng mga Pinoy na handang dumipinsa para sa Pilipinas ay nasa Mindanao sa 84%. Ay, wow, dami Ay, naku guys Habang pinakakunti naman sa Visayas 62. Takot yarn. Tubong Mindanao si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayan, na isang speech sa harap ng negosyante noong Pebrero 1928 ay nagbiro na oobrang gawing probinsya na lang ng China ang Pilipinas. Ayan, si Digong nyo. Yung mga biro niya may katotohanan. Tingnan yung mga biro niya, ano nangyari? Nagkaroon pala ng gentleman agreement. Mismo yung ano niya, yung dating spokesperson niya, ang naglaglag sa kanya, si Attorney Puki. See, what is that? May hindi kasali sa 77%. Agay! Ano sabi? 77% of adult Filipinos are ready to fight for the country if there's any conflict between the Philippines and the foreign enemy. Sabi ng Okta Research to March 10, 2024. Okay, kailan na ito? Kayo naman mga bes. Sabi ng The Word Tonight, no? At ito pa, kung gusto niya, gawin nyo na lang. Kaming probinsya palang parang Fujian Province of Philippines, Republic of the of China. President Rodrigo Duterte. Guys I think interview ito February 19, 2018. Yung mga biro niya kasi, sasabihin nyo, biro yan. Biro ni Duterte yan, pero hindi nyo alam. Tinutuon niya na pala ang gentleman agreement. Baka tayo hinaras kung walang kasunduan yan. 'Di ba? Kung walang kasunduan, so ibig sabihin, hindi tayo pwedeng harasin. Kasi wala so sana soon as possible imbestigahan na yan. Naku, pag inimbestiga yung issue yan tungkol dyan sa gentleman agreement yan, maraming mga pangalan na madadamay. Pati yan si Aling Maliit, for sure yan. Pati yan si Panut. Lahat. Number 1 ito. Ito si Mr. Pintanel. Ako, tinuluyan niya tuloy. Magkano kaya, Hindi natin alam yan, guys. Sa aking kaisipan lamang. But anyway, anong masasabi nyo? Well, ako, guys, sabi ko, I'm ready to fight. Okay? See you again on my next upload video. Bye, 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 and baboos. Bato-bato sa langit, tamaan mo magalit. Pag-inggit, pikit, bakit? Nga. God bless, Philippines!